Hi, welcome sa Tinton Podcast, episode 9. Tama, episode 9. Ito yung so far temporary setup ng Tinton Podcast. Hindi siya ganun ka cozy as a usual um, podcast. Wala naman yatang usual podcast studio nowadays. Kahit saan lang naman ang podcast ngayon. Ako nandito lang sa office area namin. So, okay, medyo nakakailang siya. Pero, eto, again, it's a solo episode. And, ito yung aking mic. Small mic lang siya, nakakabit sa sandok ng kanin. Pero mag-i-improve tayo mag-improve tayo towards a better equipment and siguro much better camera equipment din. Pero we'll do what we can. Ano ba? Kape muna. So ngayon it's 5:41 in the morning. Mukhang bagong gising. Hindi na ako nag-ayos. Siguro ginanyo kalong konti yung buhok ko. And tulog pa lahat ng mga tao dito. And ito yung perfect time kasi for recording pag ikaw ay isang parent. Not all, pero it's our reality right now. So, meron akong topic na hinanda. Sobrang formal. Usually hindi ako ganito ka-formal, pero gusto ko kasi structured na ang podcasts. Okay. So for the second solo episode ng podcast na to, I will be talking about being a father. Just fatherhood in general, yung experiences ko, pagiging tatay, and yung mga nilook forward ko being a father. Right now, meron akong toddler na magti-3. Sabi daw nila, pag 3 years old na, yung mga kasabayan kong tatay, no, na may mga toddlers din. Pag na-hit mo na yung 3, okay na, tapos na yung toddler age. Kasi sabi nila may terrible 2, tapos may 3-ager. Ang daming nakikita sa internet and mga sinasabi ng mga ibang tatay or parents Pero once you hit number 3, and if you play your cards right, kung tama yung, wala naman tamang pagpapalaki, pero yung give them the amount of love that they needed, na alam mo na on raising your kids. So lahat naman ng parents want to raise their kids as perfect as they can, kasi wala namang perfect. Pag na-reach mo na yung 3, is what I'm trying to say, doon na daw sila pwedeng pakiusapan. Parang ganon. Kasi ngayon, yung anak ko, ang hirap. Lagi dapat may kapalit. Well, sa totoo lang, napapakiusapan mo na pero sabi daw nila, once you hit yung number 3, once you hit yung age number 3, mas dumadali. I think so. I have yet to experience that, and I am praying that that's the case. Kasi it would definitely lighten the load. Lalo na ina-expect namin yung pangalawa. Pero sabi din daw nila na i-enjoy itong toddler age. Na-enjoy ko naman siguro. Pero may mga times na parang sana may skip button, no? Parang sa simula ng isang Netflix show na may skip intro.
Kasi honestly, doon ako, am I skipping? Hindi, bahala na. Doon ako excited eh. Doon ako excited to see my daughter, kung ano yung potential niya. Parang gusto ko nang magkaroon ng picture kung ano ba siya, ice skater queen, uh, jiu-jitsu master, black belter. Siya na ba yung the next Caitlin Clark? I don't know. Ang dami kong aspirations for her, no? And siguro kung napapanood to ng anak ko ngayon, no pressure. Pero I'm excited. I'm excited to nurture her sa intention ni Lord, na parang I guess madadaanan ko naman yan. Okay, anyway. Yung sagot doon. Feeling ko kasi dito siya sa mga questions na sinulat ko eh. So anyway, let's go to the outline. So being a father of one, no? The stories that I had being a girl dad, sabi daw nila pag babae daw malambing eh. And so far nagre-ring true naman. Okay? Pero wala pa kasi akong parang wala pa akong boy eh. So hindi ko pa ma-differentiate, pero ang chika ay pag lalaki, ang gulo daw. Kumbaga dagdagan daw ng pasyensya. Meron nga akong kaibigan, parang gusto niya nang sikmurahan yung anak niya na lalaki. Na parang ganun sila kalikot. And am I expecting or kung i-bless ako ni Lord ng boy, no? I think I wouldn't mind kasi ngayon nga parang na ako, sagad na ako sa kulit eh. So ano pa ba? Parang bring it on, pero wag. Nakakatakot pa rin. What am I saying? Iligaw na ako. I think siguro yung gusto ko kasi ngayon parang since may girl na ako and I want to see a boy version of Christine since may girl version na ako. So ano ba? I guess doon ako excited then having another child, no? Is just to see kung ano yung itsura niya and kung paano sila mag-interact ng aking firstborn. Parang excited ako kasi ngayon nag-i-ease in siya eh. Nag-i-ease in siya sa kung paano makipaglaro with other children. Kasi ito I think pag ikaw lang yung kalaro niya, majority of the time pag mga adults lang yung kalaro niya, di syempre ang mga adults magpaparaya. Parang gusto mo ng truck, laruin mo yan truck. Pag kunwari may nilalaro akong Lego dito, tapos biglang gusto niya maglaro ng Lego, bibigay mo agad yung Lego. So parang hindi yata siya natututo kung paano mag-share or parang yun na sa utak niya. Ako, makukuha ko kung ano yung gusto ko lang. And kung gusto ko na to, now, makukuha niya kagad. Kasi it's how we play. Ayoko naman sabihin, I'm playing right now eh. Naglalaro ako ng Lego ngayon eh. So hindi ko ibibigay sa'yo. Wala naman yatang adult or parent that would do that. Lalo na pag gusto mo na siyang tumahimik muna sa isang gilid.
Pero yun yung theory ko eh. Na isa sa mga perks para sa akin, kaya rin ako excited sa magiging pangalawa namin, na meron siyang kalaro na bata na gusto rin maglaro, na parang wala siyang who wants it now. So, para may napanood nga ako or sila sa akin ng asawa ko na ang magandang number daw if you want to have kids is 2. Kasi one of the perks daw ng pag may kapatid, sino ata to? Si Chris Rock ata to eh. Hindi. Basta, magiging referee ka na lang. Kasi nung una, ikaw yung kalaro. You're in the game. Binibigay mo lahat sa kanya. Ikaw yung parang lang, servant na nagbibigay lang ng laruan. Pero nagre-record pa ba to? Sorry. Pero pag may kapatid na, may kaagaw na siya. Meron na siyang mafe-feel niya na hindi lang siya yung natatanging bata sa mundo na kailangan pagsilbihan at all times. Meron ng kapatid na ganun din yung feeling. So, kailangan nila mag-exist sa space na to. Na, okay, sige, there will be times na ikaw yung maglalaro ng Lego or gets. Yun lang naman yun. So, while that's happening, yung chaos ng dalawang batang yun, nandun ka lang, yung parents sa likod. Referee ka lang, parang, oy, play nice. Yun lang yung gagawin mo, hindi yung wala ka sa action. Nandito ka sa third party ka lang. Tagano ka lang, parang, oy, you share. O ikaw, you share your toy. Ganyan lang. Easy. Initial anxieties as a kid of having a kid. Ano ba yung mga here's a little personal story na feeling ko na kwento na namin sa mga naunang episodes, no, na parang naman kami when we got married, syempre gusto namin kami lang muna dalawa. And kasi yun naman din yung payo eh. Parang enjoy nyo muna yung kayong dalawa lang. And then, pwede kayo mag-travel, pwede kayo basta, sulitin nyo lang yung moment na wala pa kayong inaalagaan. And I agree to that. Who wouldn't want that? Syempre, na wala kayong dagdag na responsibility of raising a kid. So yun, kinasal kami, and then parang isang buwan lang nabuntis na, no? Parang medyo touchy question ito eh, itong parang was she an accident or parang people would always ask, or parang basta parang pag tinanong ka kung was she an accident, parang in a way offensive ba yun? Hindi ko tinanong ko eh, no? Pero ano yung sagot mo doon? Actually, the truth naman doon, we wanted na, yes, gusto namin, I don't speak for my, for my wife, pero ito naman yung napag-usapan naman namin, na parang, we would just enjoy being married. Yun lang naman. And then,
If ever, if ever, if ever na dumating na yung first child namin na we both agreed that we want children, then hello, parents na tayo. Pero pag ganun namin sinimulan, hindi kami actively na okay, wag muna, hindi naman active, ano ba yun? Would it be considered as ang sakit naman sa heart nun pag sinabi mong accident? So yun, andun kami. So hindi ko alam kung accident pa siya, pero so kung pinapanood to ng anak ko ngayon, mahal ka namin. Whoops. Hindi, yun yung pinag-usapan namin eh. It happens if it happens. Was it irresponsible at the time? Hindi. I think we were somewhat ready to bring a child into the world naman. To a degree, parang nung nalaman ko naman na buntis siya with our firstborn, kabado pa rin eh. Parang, ano nangyayari? The plans, dumating yun. Yung, paano na? Parang gano'n. May certain amount of panic pa rin naman. So yun yung unang sa mga naisip ko na anxieties is, did we actually live or na-experience ba natin yung tayo lang? Meron naman 9 months eh. Na kayong dalawa lang. And naging girlfriend and boyfriend naman kayo. So parang okay naman na yun. And life goes on. Alam mo yun? Parang yun lang naman yun. Ang pinanggagalingan lang naman ng anxiety ko is ikaw si Hilton at ikaw ay tatay ng isang bata na. Parang aasa itong small person na to para pakainin mo siya and i-will yung highest good niya and ma-reach niya yung potential niya. Ayun lang. Doon nanggagaling yung anxiety na tall order yun. And that's one of the challenges, I guess, ng being a parent. Ayun. Parenting strategies. Okay. Soft parenting and traditional. Medyo touchy subject ulit to. Pero here's where I am with it. Ngayon, sabi daw nila pag millennial, medyo mabait ka bang parent eh. And to a certain degree, nag-agree naman din ako doon. Kasi in our household, we try to be, how do we define soft parenting ba? Ito kasi yung definition ko nun eh, parang basta hindi mo siya papaluin agad. Parang yun ba yung soft parenting? And then, parang soft parenting versus traditional parenting. Ano ba ang traditional parenting? Papaluin mo agad? Tama ba? Parang yun yung definition ko nun eh. Maybe I should research further on that. Pero sa ngayon, pakiramdam ko with yung parenting style namin ngayon, nasa soft parenting kami na mas may understanding. I think mas may conversations na I guess masasabi ko ba na yung parents ko traditional parenting. Pakiramdam ko traditional sila eh. Kasi mas may palo sila. Ako siguro in contrast na lang with how I was parented. There were a lot of things na I agreed na okay,
ginawa sa akin to para matuto ako, ganun. And may extremes kasi yan eh. Parang kung ang isang aspect lang ng traditional and soft parenting is yung swiftness mo sa palo, parang yung aji mo doon, ano ba, I guess maybe I should research more on that, pero may middle ground lagi yan eh, and there are times kasi talaga na na minsan you need to get traditional with it. Alam mo, with your kids. Kasi sa akin kasi thinking about it was there's benefit, and it's also biblical, no, na don't spare the rod, no, na parang to discipline your kids. It's on you to discipline your kids. So ano ba tong sinasabi ko, no? I think lagi namang case-to-case basis when it comes to parenting. So there's a lot of there's a video nga sa Instagram, or there's a reel na ito naman super duper soft parenting to the point na nasa grocery sila, and then yung anak niya nagtatapon na nagbabasag na, and then sinasabi ng nanay, okay, breathe, don't. Tapos di siya pinapansin ng anak niya, tinatabig lang niya lahat ng mga mayonnaise, basag lahat, pero hindi pa rin niya hinahatak, hindi pa tumigil ka, or parang sikuin. Hindi, joke lang, hindi niya sisukuin yan. Yun naman yung sobrang overcorrection ng I guess parenting. And kung ganun yung style niya, go lang. Kung sa tingin niya okay yan, pero with para sa akin, once na makabasag na yung anak ko, buhat na, let's go. Tapos pagagalitan ko siya. Yun naman, yun. Okay. Nandiyan tayo ko sinabi na yun naman yung rule of thumb ko. Pag pagagalitan ko, or I would be disciplining, I won't do it in front of an audience. Parang yun yung what I try to maintain. Gusto ko it's done privately. Yeah. So, father of 2. So yeah, in case hindi nyo pa umabot ka na dito, hindi mo pa rin na-catch, no? My wife's pregnant, and that's probably the reason also na solo episodes lang muna tayo ngayon, kasi I want to give my wife all the rest that she deserves. And kasi alam mo yun, gumagawa siya ng eyeball sa tiyan niya. Thoughts dahil ano ba tong tanong na to? What led you to have 2? Okay. May story yan. Again, parang very, parehas siya with yung number 1, or yung with kay, sa daughter ko right now, yung 2-year-old ko. In some ways, ito kasi, hindi included si Lord, yung sa first, parang ang sinabi lang namin, come what may. Parang kung dumating. Pero I think with the second one, mas involved na si Lord in a way, kasi we prayed about it. Not necessarily na sana mabuntis, pero
ano ba to? Parang the prayer was to, if you need, or if it's time for us, if it's time for Atara to have, for my daughter to have a sibling, then let it happen. And then if it's also time for us to be parents of 2, then let it happen, or a family of 4, then let it happen. It started sa prayer, and nagustuhan ko yun kasi what led up to that prayer, parang kasi ayun nga, nung after na my daughter was born, nagkaroon ako ng deep fear, no, na talagang crippling fear na mabuntis ulit. Kasi ayun nga, handling a newborn, sleepless nights, hugas ng bottle, mahirap siya. And ngayon parang paalis na kami, patapos na kami sa toddler stage eh. Pero hindi pa kasi since may pangalawa. Pero yung right now, easing out na kami, pero still it's so difficult to parent. Nagkaroon ako ng fear, and mas parang ayaw kong mabuntis yung asawa ko. So ayun, kumbaga I actively sought tawag dito, anti-pregnancy solutions, family planning, ayun. So as in me, no more. If anything, no more kids na ako eh. Kasi sobrang ang hirap eh. So it went on. Lumaki yung daughter namin. Lumaki siya, and then we entertained the idea of sibling. And we would always joke about na parang, kung may kapatid ka, ganito, ganyan. And then, dumating siya sa point na parang, yung body, tama ba? Body clock? Hindi. Ewan ko. Basta yung it gets harder to be pregnant when you're older. Ganon. Sa ngayon, body clock muna. Hindi ko kasi alam kung ano yung tawag. Nakalimutan ko eh. Parang for women, no? Na parang it's advised na the younger you are, wait lang, at the appropriate age that is younger, okay, at the appropriate age that is a little on the younger side, it's better not to be pregnant at that time. So with those factors, no, na we're not getting any younger, so nagkaroon kami ng more conversations about having another kid. Pero I'm still hesitant. I think even unto this day, parang I would have been parang better off with just one, I think. Pero syempre now, I shouldn't be thinking about that, no. Ano ba sinasabi ko? So yeah, magkakaroon ng conversations na ganun eh. And there were also times where na I see sa wife ko na she's having parang nakakaramdam ako na a bit of sadness whenever may mga times kasi na nagpipiti siya, nag-pregnancy test siya, and then pag hindi pumapasa sa exam na yun, may konting ouch on her. And siguro hint yun, no, sa mga asawa. Pag nagpipiti na yung alam mong nagpipiti, kung alam mong actively na hindi kayo bumubuo ng anak,
tapos biglang nagpe-pregnancy test. Ibig sabihin nun, gusto niya ng pangalawa. Pero hindi, joke lang. Na-mess up ko na yung timeline. But anyway, it's those talks It's those conversations na about having a sibling, and on both ends naman sa amin ng wife ko, we had siblings. So we know the dynamic, and it's a good dynamic. It's beneficial, no? May mga pros and cons yan, but we see the value in it. So we always and as we grew more deeper with the church, and mas napalapit kami kay Lord, mas engaged na kami in our prayers, it came a time na it felt like we're taking over our lives too much. How do I explain this? Parang may parang may voice lang sa akin na who are you to deny your daughter a sibling dahil lang sa anxieties mo. Parang may ganong voice lang eh. And again, if you feel like talagang it's not the best na magkaroon ng mag-anak, by all means, don't. You know what's best for your current situation. And we're blessed naman with our situation na how do I say this? Wait lang may example yan eh. Meron kaming church. Wait lang. Sorry. We have our church mates na parang if ever daw na may darating na isa pa, and you feel na hindi kaya, there is a breakthrough. Mas nag-e-expand. Kung nag-e-expand daw yung family size, mag-e-expand din daw yung provision ni Lord. And that's reassuring, no? Parang ang ganda ng testimony nila doon. But again, by all means, parang be smart about and be wise. I mean, mafe-feel mo naman siguro yun eh, na okay, it's a huge no. Pero the point na we've been having we've been entertaining na the thought of having having another kid. Kasi kung talagang hindi uubra, we won't be entertaining that. I think so. Parang ganun. Asa na ba ako? Puro ba ako disclaimer? Takot na takot maka-cancel. Ano ba? Ano bang gagawin ko na? Nawala ako sa story so yun, leading up to the prayer, no, na parang parang may nag-grow sa heart ko na alam mo, it would be fun to have another kid just for the sake of hindi sa akin eh, parang for ano ba yung beneficial for my daughter, parang is to have a friend. Ano ba? Parang automatic friend. A brother or a sister, no? Gumulo siya sa isip ko eh. And then there's din na parang the difficulty of pregnancy din. It's a serious case din naman. Na parang the more you try to have another kid, parang if it's not in the cards talaga sa inyo na magkaroon ng anak, then it would be difficult. Ultimately, parang I say this because we want na hindi
we don't want it to be sa hands namin whether to bring a kid here or not. Parang we wanted to put it on the Lord's kasi we believe na there is, yun nga, a lot of factors. Yung age ng asawa ko, in the difficulty if ever, and yung the difficulty then of kung magkaroon pa ng conception, there's that variable. So ultimately hindi mo naman talaga kinokontrol in a way. So as an act of trust kay Lord, no, kasi parang medyo binuksan yung heart namin sa pangalawa eh. So yun, as an act of trust and siguro just leaving it kay Lord, we prayed that prayer na if it's time, it's time. Kasi ultimately siya naman ang nagde-decide kung mako-conceive ba eh. Kasi parang nagkaroon yata kami ng 2 negative PTs before nagkaroon ng conception na hindi na actively nag-family planning or nagko-contraceptives. Yun yung pala yung word na hinahanap ko. Haba na ba ng podcast na to? Hindi, okay lang. Asa na ako? Yeah, yun yung story nun. And para sa akin maganda ang sibling rivalry. Parang you push each other up. I feel kasi na nung may point in time kasi na na growing up, parang yung pinaka-tyrants, I saw my parents as tyrants. So parang, ba't kayo nang lagi nakikinig and na susunod? So, it's nice to have brothers or sisters na is there with you feeling that, no? Para hindi ka alone in it, that feeling. Kasi lahat naman yata go through that phase eh. And I guess yun lang yung parang there's another person in there with you sa trenches while I'm being ako yung tyrant. Ganun. So wala, kumbaga talagang dumating sa ganung point eh. Yeah. Yun lang naman dun. I guess we could leave it there, no? Medyo magpo 40 minutes na tayo, and there's actually a third point eh. And siguro spoil, ano ko na lang, i-hype. Yung third point ko dito, third question ko dito is parang being husband to a pregnant wife. I guess that's something that you guys na I'd like to talk about then. But yeah, this next episode na lang yun. Thank you. 40 minutes kang nakinig sa akin, and I hope na na-enjoy mo. And I hope na na-enjoy nyo tong solo episodes na to. I guess, siguro magra-ramble pa ako. I guess, gusto ko lang the reason why I even considered itong solo episodes is siguro, again, parang kailangan ko lang kasi ng output, no? Parang meron akong longing to express myself. Ganun. Ang vain ba pag ganun? Parang there's always a story na I love to tell and to inspire or to make people smile. I guess I have a longing for that.
Um, and I hope if ever you're listening here, gusto ko sana magkaroon tayo ng conversation, no? Na I'll try to have an ask me anything sa mga next episodes nito. So, and gusto ko rin sana maging mala radio type siya na parang ipi-play ko yung audio. So, sorry. I guess what I'm asking is if you enjoy the show and you want to participate in it, gusto ko sana magkaroon ng portion na an ask me anything portion, as in literally anything na you would send a video, sorry, send an audio recording, pwede ring video if you want, pero an audio recording of your question and we'll play it here sa Spotify and I'll answer it. So anything, kumbaga, anything under the sun kind of questions, record it sa phone nyo and then send it over to tintonproductions@gmail.com. Lalay ko siya dito. And or comment kayo sa Spotify. May comment section na yung mga podcasts eh. So yeah, just let's have a conversation and magkwentuhan tayo and I want this podcast to be interactive. So yun. Thank you for listening and closing remark. Bye. Thank you.